Isa ka muna dumaplis. Isa. Ito po ay magpapasimula na ng ating gawain. Tinatawagan ko si Ate Ana sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito at kami hindi ay narito upang makinig at mag-aral ng iyong mga banal na salita. Naway, Panginoon, ito po ay aming maunawaan at maintindihan upang maisabuhay po namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon, at ma-share din po namin sa aming mga kaibigan. At ingatan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay niya. Pinapahira mo po sa amin sa araw-araw at sa mga pag-iingat mo po sa aming mga problema, Panginoon. Alam ko po, ikaw lang po ang aming tatawagin upang magbumaang po ang aming mga problema dinadala sa araw-araw. Kahit anong bigat po ito, basta po sa iyo po kami lumapit, Panginoon. Ito po ay nagiging magaan para sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming tanging dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ano, ako'y natutuwa sa inyo. Gagaling na. Galing na manalangin. Okay, ngayon naman ay handa natin ating sarili na magbibigay po ng mensahe si Ate Lisa sa pamamagitan ng awitin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.
Amen. Amen. Okay? So, sino sa inyo ang nakapagbasa na ng kawikaan? Ay, totoo naman Walahan. Yung totoo lang, Eh, wala. Ako hindi. ha? O, wala rin yan. Yung ano lang, sa Diyos lang magtiwala ng buong puso. Yung 3-5 lang. Verse lang. Yung memoryado mo lang, ha? Kaya may kailangan magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Alam niyo, kaya tayo, di ba, nagkakaproblema, no? Ito palang kawikaan na sinulat ni Haring Solomon, napakahalaga. Kahit ako man kung magbasa ako ng kawikaan, pag ganun lang, pag verse lang, no? Pa isa-isang verse. Nandyan din yung payo sa kung gusto mo nang mag-asawa, hingiin mo kay Lord nandun. Yun din lang ang alam ko. Nandyan din yan. Dapat maging katulad tayo nung langgam dahil mabuti pa ang langgam. Napakaliit ng kanilang utak. Pero talong-talo ang tao na napakalaki na utak natin, napakalaki pa natin. Bakit natalo ang tao? Dahil ang sabi dyan sa kawikaan, itong langgam napakaliit, wala pang pangulo. Walang head, walang hari. Pero nandoon yung nagkakaisa ang langgam. Nagkakaisa sila. No. Hanap ng pagkain. Sunod-sunod lagi sila. Yes. Hindi sila... At tingnan nyo nag-iimbak sila ng pagkain nila habang hindi tag-ulan. Itong tao, ang daming tinalong tao. Sa totoo lang, hindi naman lahat. Kasi marami namang mayaman na tao eh. Diba? So, ipinakikita lang na ito palang kawikaan ni Haring Solomon, napakahalaga. I-challenge po natin. Ako ngayon nagbabasa hanggang naka-20 na. Mayroon pala siyang payo sa kabataan. Maganda ay Yung chapter 1 hanggang chapter 20. Talaga ng karunungan. Okay, tama ha? Hindi na. Oh, si Karina. Paguri sa karunungan. Saan si Karina dyan? Ang bagong higo, oh. Ang bagong higo. Okay. So, kaya pala maraming naglihirap na tao ngayon dahil hindi nagbabasa ng kawikaan. Ang daming may problema ngayon dahil hindi nagbabasa ng kawikaan. Ang daming namamatay ng maaga dahil hindi nagbabasa ng kawikaan. Nandyan lahat ang payo. hindi magbasa ka. No? Tingnan nyo, di ba si Haring Solomon, no? Sige na, Pastor. Mahirap yung nagsasalita ko na may nagsasalita. Makinig ko muna tayo. Sabi niya, dapat daw magbasa tayo. Yun naman ang sinabi ko. Ah, okay. Okay. So, ganun na. Ang kawikaan ni Solomon. Kasi di ba si Haring Solomon ang Anak ni David. anak ni David. At, Hari ng Israel. yes, at pinaka matalino. Yung talino ni Haring Solomon, walang makakatalo. Hanggang ngayon, wala si Haring Solomon. So, kaya si Haring Solomon, nang isinulat itong kawikaan, ang ganda ng payo niya. At si Haring Solomon, ang pinakamayaman. No? Pinakamayaman. Ibig sabihin, walang makakatalo sa kayamanan na natanggap ni Haring Solomon. Pagkatapos, si Haring Solomon ang pinakamaraming Asawa.
Alam mo, ilan? Mga 1,000 yata. Grabe naman. 700 ang 700. legal wife, 300 ang... 300 ang Oh, sabi kasi 1,000 eh. ang tabit na hindi legal. Iba. Grabe, oh, nasa kanya lahat. Ha? Kaya, Kaya mayaman siya. Oo. Pero, mamaya ko na idododogtong. Kasi nasira din siya. Sa huli ko na yun. So, Nasira siya dahil sa kanyang asawa na sa 3 daang asawa na nagsisimba sa mga Diyos-Diyusan. idolatry sa mga Diyos-Diyosan. Doon siya nasira. Pero, yumaman. At saka ito pa. Hindi siya, di ba, si Solomon ay tinanong ng Diyos sa panaginip, ano bang gusto mo? Kayo, ano ang sasabihin niyo? Ikaw, ate Nelly, ano bang gusto mo? Tatanungin ka, ibibigay niya check eh. Maligtas. Kaligtasan, kayamanan. Lahat. Lahat ng kabutihan. Si Haring Solomon, hindi humingi ng kayamanan. Hindi humingi na mamatay ang mga kaaway niya. Hindi siya humingi na humaba ang buhay niya. Hindi niya hiningi. At ang hiningi niya, isa lang. Sino nakakaalam? Ano ang hiningi? Talagang hindi nagbasa. Hindi talaga. Nasa chapter 3 yun ng Kwan. Mamaya na. Ikikwento ko muna. Ang hiningi niya, karunungan. Karunungan ako matalino. Kaya siya matalino. Diba? Kaya nasa kanila. Alam niyo, kung ang hiningi niya pera, diba? Kaya mo na. Dali maubos. Tama ka dyan. Kasi, diba, tumama sa luto. Ilang milyon. Nawala na yung kayamanan, napatay pa siya. Diba? Pinapatayan niya. Pinamatay niya, nakawan eh, pinapatay. Sa kamatan, tama ang sabi niya. Pero hindi niya hiningi. Karunungan. Alam niyo ba kung ano pa ang ibinigay sa kanya? Dahil sabi ng Diyos, dahil hindi ka humingi ng kayamanan, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan na walang makakatalo sa inyo. Walang makakatalo. Ibig sabihin, siya na ang pinakamayaman. No? At hindi ka humingi na mamatay ang kaaway mo, walang problema. At hindi ka humingi na humaba ang buhay mo, sabi diyan, pahahabain ko ang buhay mo. So, si King Solomon may karapatan magpayo. Kaya i-challenge ko kayong lahat. Yan ang assignment nyo. Kami kan, from 1 to ano? Hanggang 20 pa lang nababasa ko. Nandito lahat para sa kabataan. Hindi. Oo, pero ilang chapter? Ano, hanggang 31. Hanggang 31. Nasa 20 na ako. 11 na lang. O, 11 na lang. Matapos yun. So, marami akong natutunan na kaya pala tayo naghihirap, hindi natin binabasa ang payo ni Hari Solomon. Yan ang kanyang payo. Kaya i-challenge ko kayo, Chapter 31. i-challenge ko kayo na dyan muna tayo. Kasi pati problema, kaya tayo problemado na papayungan ka. Nandiyan, kaya tayo alam niyo, nakukonsensya ako pag nababasa ko yun. Bakit ako nakukonsensya? Yung mga ginawa kong pangbababae, grabe pala ang parusa niya. Nandito eh. Oo, di ba, Rada? Kaya habang binabasa ko, ano ba ito? Ako ito noon. No, talagang. Okay. So, nasabi ko na ang lahat na mga basahin nyo. Umpisahan nyo sa chapter 1. Tatapusin, Pastor, hanggang sa last chapter. Hanggang sa 31. Pero, Ngayon po? abutin niya ng 2 buwan. Sa bahay ko. Sa bahay lang po.
Sa bahay lang kayo magbasa. Pero, kung tinatamad kayo, tuturuan ko Huwag kayo. kayo matulog, ha? Magbasa na lang kayo magbasa. Babasa ko para mawala. Hindi, ganito. Huwag na kayong Para magbasa. may advice na rin siya kasi. Sandali. Huwag na kayo. Makinig na lang kayo. Hanapin ko ha. Oo, tama. Yung whole... Saan mo? Sa Bible. I-search nyo lang sa cellphone. Ano ba yun? Hindi mo makapagano. Ay, wala pa lang load. Pwede yan? May ano ka, yung wifi. Sa bahay na lang sila. Sabihin mo lang sa akin. Wala sa akin yung cellphone ko. Alam mo namin hindi ako nakakawak. Kaya na. Sabi mag-test mo lang ako. Hindi ka ice cream. Sige. Hindi ka ice cream. Basahin niyo naman. Mamaya makatulog din ako, pastor eh. O magbasa rin kayo. Ay, katutulog na magbasa ka Sa rin. gabi, habang hindi pa paantay pa. Ito, sinerch ko. Mga kawitaan. Yan. Ganyan. Download mo. Hindi. Ha? May masisearch nyo naman mga aklat ng kawitaan. Hindi mo na i-download. Oo. Oh. Ay, YouTube. Oh, ayan o. YouTube. YouTube niya? Ay, oo. Oh, makinig. Ayan. At least alam nyo na. Hindi na kayo. Mababasa nyo rin yan. Yan. Ito. Ayan, nilakihan ko. Mababasa nyo. YouTube. Tapos i-share yung ano, Kawitaan. Mga kawitaan. saan. Oh, aklat ng kawitaan. Lalabas yan. Oh, nandyan yung Bible verse. Nababasa mo, nakikinig ka pa. ng kawikaan nalaban. Ay, hindi aabuti ng 2 araw lang. Nabasa mo na. Oh, sa YouTube. Kasi ako nga kanina, 1 araw lang. 20. 11 na lang. 2 araw lang, nabasa nyo ng kawitaan. Kasi, kaya pala tayo proklamado, kaya tayo, ang episode, nandyan yun. Lahat ng Bible nandito. Kaya tayo problemado dahil itong payo ni King Solomon, hindi natin sinusunod. Nandyan lahat. Nandyan yung hahaba ang buhay mo. Nandyan yung magtatagumpay ka. Nandyan yung yayaman ka. Nandyan yung yayaman ka. Katulad ni Solomon, yayaman ka. At yung mga mahihina ang ulo, mapurol ang ulo, tatalino. At sinasabi diyan, yung matalino at nakabasa pa, lalong tatalino. Kaya yung mga estudyante, lalo na yung mga estudyante, magiging marunong siya. Kaya sige, umpisahan mo, Ate Lisa. Lakas. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Sandali, ano daw ang itinutuwid? Ang karunungan. Okay, sige. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan, Oh. at ang mga kabataan ay matuturo ang magpasya ng tama. Sige, relax. Huwag yung sunod-sunod. Dapat himay-himayin natin. Diba? Matuturuan daw ng katalinuhan. Ang kabataan, Oh, siyempre. para makapagpasya ng tama. Oh, diba? Malaking bagay kasi nga ang anak natin natuturuan. Kaya itong mga anak natin, kung nagbabasa rin, matututo. Sige, tuloy. At Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino, at diba? magiging Nabanggit ko na kanina. kalughasan ang kaunti ang kaalaman. Hmm. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong.
Payo sa mga kabataan. Kaya tayo, nagkakaproblema tayo sa kabataan. Papayuhan ng ama at ng ina. Okay, pakibasa naman, ikaw naman. Dahan-dahan lang, namnamin natin para nauunawaan natin ang binabasa. Payo sa mga kabataan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Ibig sabihin, kapag hindi ka nag-aaral na kabataan, mang-mang ka. Sige. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Malaking trabaho natin. Ang ama, magpayo daw. Ang ina, ganun Huwag din. ikaw walang bahala. Huwag sige, tuloy. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang parangalan. 10. Ang aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Okay, di ba? May mga barkada ang mga bata. Ngayon, yayakagin ka raw ang masama. Ano ang sabi? Tanggihan. Sige. Pero sumasama. Kasi hindi nga nila nababasa eh. Hindi nga nila nalalaman. Sige, tuloy. 11. Kung sabihan nilang halika tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay dalubungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin. Kita mo? Marami yan sa balita. Napagtripan lang. Di ba ganun ngayon? Napagtripan lang, pinatay. Pinatay sila. Sige, tuloy. Sila'y ating at sila ay matutulad sa patay na ilinibig. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ito nga ay sumama. Lahat ng masasamsam bibigyan ang bawat isa. Okay. Lahat daw lang sa pagpapartihan. Di ba yung pulis na babae? Kasama ang anak. 400,000 ang pinag-ilihan sa sasakyan. Nagtagwa 100,000 yung... Oh, di ba? Parang kasagot sa po yung asawa ko. Kaya yan, tingnan nyo, nangyayari. Nandyan yan lahat. Sige, tuloy. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Tayong magulang ha, iyan ang ipapayo natin sa anak natin para maiwasan ang problema. Ako, wala na, tapos na. Lagi nilang Okay, sige, tuloy. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwina, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang Okay, di ba? Pag ikaw ay nagtanim ng bitag para sa kaaway mo, ang masisilo ikaw mismo. Biblical yan, totoo yan. No? O sige, ito, tuloy-tuloy. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Magwawakas, sige. Tuloy. Ang paanyaya ng karunungan. Yan. Para magkaroon daw tayo ng karunungan, paanyaya. Sige, tuloy. Karunungan umaalingaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang gustong kaalaman. Hanggang kailan katatagal sa abang mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Okay, sandali. Pag hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, tawag sa iyo mangmang. So, kung nagbabasa ka,
yung karunungan ng Diyos mapupunta sa iyo. Sige, tuloy mo. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Binalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Sandali. Yan ang karamihan ng tao. Hindi pinapansin ng Bible study. Hindi pinapansin ang mga salita ng Diyos. Kaya anong nangyayari? Diba? Sige, tuloy. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kabuluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan at kumdatnan kayo ng hapis at matinding dalanghati. Sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Sandali. Kaya pala, kung nandyan na yung problema sa kakaluluhod, ano ang sabi? Hindi Papakinggan. din Pagpapakinggan. Pag nangyari na sa iyo, pagtatawanan pa kita. Di ba? Nabasa mo? Pagtatawanan pa tayo. Hindi tayo bibigyan. Hindi tayo didinggin. Kaya, napakahalaga talaga na ang salita ng Diyos. Ito nga, sabi ko nga sa inyo, nung mabasa ko yan, tuloy-tuloy. Ako, konsensya ako. Okay, sige, tuloy. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di ninyo pinapahalagahan. Kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Okay. Pag may problema na, saka natin nahahanapin si Lord. Pero ano ang sabi? Hindi ninyo ako masusumpungan. Hindi natin masusumpungan. Kaya pala, dasal tayo ng dasal. Diba? Wala pa rin kasagutan. Dahil yung knowledge, yung wisdom ng Diyos, binabaliwala. Hindi pinapahalaga. Diba? Yan, si Ate Ana. Diba, may problema ka? Kumusta na? Ano na po, yung kanya-kanyang Okay lang yun. Pero- Natural yan. Kaya lang, yun na nga. Diba? Hindi pa naman tayo huli. Ipayo natin sa mga anak natin. Okay. Sige, tuloy-tuloy. Isang 30%. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang hubod sama. Okay. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa lusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Okay. Di ba kami nga mga pastor, trabaho namin, di ba, magpayo. Kaya pag kami ay nagpayo, pakikinggan. No? Hindi yung susuwagin pa ako. Marunong pa sa inyo. Marunong pa sa akin. Kaya, anak, saan sila ngayon? Nasasadlak sa, di ba, kahirapan. Nasasadlak sa kahirapan. Kasi, di naman ako magpapayo ng masama. Puro sa Bible naman ang pinapayo ko. Kaya nga ito, karagdagan na naman sa akin ng knowledge, ng wisdom, itong pagbabasa ng pawikaan. Sige, tuloy po. Number 2. Ano na po? Number ka na? 2. Ano na po? Chapter 2. Ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibalin sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong kaunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pag-unaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong hihinahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at inaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay, at
at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong maunawaan ang katwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang matamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa liku-likong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan. Okay, sandali lang. Ang tao, dalawang klase lang. Pag nasa Panginoon ka, nasa kapayapaan ka. Pag wala ka sa Panginoon, nasa kaguluhan. Mga magugulo. Magugulo. Kasi, ang gawa ng kaaway, trouble maker. No? Susulsulang ka pa dyan, ganitong gawin mo. Lalo na mayroong hihingi ka ng payo sa kumari mo. Ay hindi, ganyan. Puntahan mo sa bunutan mo. Sa buwin. Di ba? Oh, totoo yan, nangyayari. Kasi nagkamali kayo ng nilapitan. Ang lalapitan nyo, pastor. Di ba? Counselor kami. Ano ang papayo namin sa inyo? Hindi trouble. Pag-ibig ang ituturo namin. Yung pang-unawa. Kaya, di ba? Natatawa kayo ng sinabi ko, ang payo ng kaibigan. Marami pong ganyan, pastor. Oh, di ba? Tayo ng kaibigan, walang maayos. Oh. Puro dadaan ka sa paliko. Oh, di ba? Sinasabi na nga eh. Kaya binabasa natin. Kaya Para, ako pag ako nalapit na ako. oh, hindi mo naman susundin yun dahil hindi ka naman troublemaker. Nanggulo ka ba dyan? Hindi naman ah. Oh. Okay, di ba? Nalalaman natin ngayon ha? Okay, sige, tuloy. Nalandas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Okay, kaya tayo, ha? Tayo ngayon ang nagsisilbing ilaw. Dahil kung wala kang ilaw, nasa dilim ka. Ano ba yung nasa kadiliman? O, di ba? Ay, dyan. Yes. Ang dami kayang nangyayari sa madilim. Di ba? Ang dami nangagawa. Kaya tayo, inihalin tulad tayo sa ilaw, no? Nagsisilbing liwanag. No? At ang ilaw daw natin, sabi sa Bible, huwag niyong ilagay sa ilalim na nakatago. Kinakailangan ng ilaw na kalaglag na. Ibig sabihin tayo ay nagliliwanag. Kaya nga si Jesus, siya ang ilaw. No? Siya ang nagliliwanag. Pag ang diablo ang nasa iyo, nasa dilim ka. Diba? Ay yung mga manluloko, nasa dilim kasi naiiyak. At saka hindi makapanlupo yan sa liwanag. Tatago. Tatago talaga yan. No? Takot. Ako. Okay, sige, tuloy-tuloy. Sa ugaling taglay nila hindi sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Ako, natamaan ako dyan. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay ginaliwala niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Okay, tingnan niyo. Kung hindi ako nakakilala, matagal na akong patay. Di ba kamatayan ang kahartungan? Matagal na akong patay. Kaya nga, humahaba ang buhay ko ngayon dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa salita. Dahil, at least, ginagamit pa ako ngayon yun. Mayroon pa akong broadcasting. Sino sa inyong nanood? Wala. Dalawa lang. Di ba? Broadcasting. Ano ang laging sinasabi ko doon? Ang mensahe ko hindi para sa believers.
Itong message kong ito para sa unbelievers. Dahil pag believers, tinutulig sa ako. Aawayin pa ako na mali daw ang tinuturo ko. Di ba sinasabi ko Ate Lily sa broadcasting? Kaya itong message na to, Salamat. para sa mga unbelievers. Dahil ako walang tanging hangarin, layunin, umipiin, maligtas ang marami. Katulad niya. Di ba yun lang naman ang bitiin ko rito? Hindi naman ako yayaman sa inyo. Si Lord naman nagbibigay sa akin ng kayamanan. Di ba? So, ang tangi kong hangarin, maligtas na kapag binawi ang kanang buhay, sa mga tulong niyo. At pati ito nga, inaaral na natin. Pag nagpasa ka ng kawikaan, yayaman ka. Katulad ni Haring Solomon. Ahaba ang buhay mo. Oo, kasi susundin lang natin ang payo. Ang nagpapayo sa atin, tapos na eh. Napakahaba ng buhay niya. Bilyonaryo, trilyonaryo pa. Walang katalo. Napakatalino. Napakatalino. No? Sige, may oras pa naman. Tuloy-tuloy lang ang basa. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya Buti na lang nakabalik ako. Oo nga kasi. Naging maayos ito. Ah. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig. Ang buhay na matapat ay hindi matitinag. Kita nyo? Kaya tayo sa Ate Lily, mabuting tao si Ate Lily. Magtatagal sa daigdig. Mga mabuting tao tayo. Ito, mga bata pa yan sila eh. Kaya kayo mga bata pa, ano ang gagawin para humaba? Diba? Huwag hiwalay sa mabuting. Aral ng aral. Nagsalita. Okay, sige. Pagkat ang mabuti ngunit ang masama sa lupa ay mawawala. Bubunutin pati ugat lahat ng mandaraya. Number 3 na po. Chapter 3. Tayo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang aral mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Sinabi na naman, hahaba ang ating buhay. Magiging masagana. Magiging masagana. Sige. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Kuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Okay, ano ang ibig sabihin niyan? Lagi ko yung tinuturo sa inyo. Kayawi ka lamang Magtiwala. magtiwala, buong puso at lubusan. Ang daming Ano meaning po? niyan. Ano? Kunyari po, meron kang negosyo. Yun. Yun, Sige. sa kanya mo muna po Idulog. bago ka po magsimula. Yung sabihin mo po, ang Panginoon, tulungan mo po sa negosyo ko, ito po yung maging partner ko. Para po lumago. Tama. At kung kayo ay Kristiyano, tatawagin niyo ang inyong pastor para italaga ang building, ipag-pray namin yan. Lalo kayo pagpapalaki. Na magtayo nga si Juan, kinausap ko si Alma. Ba't hindi mo man lang ako tinawag para labas-basan kita? O kaya tumawag ka ng ibang pastor. Kasi iba na yung may blessing, may basbas ng pastor. Kasi kami, pinakikinggan kami. Para magpalain siya. So, kaya kayo, pag mga may negosyong bago, tatawagin niyo ang manggagawa ng Panginoon. No? Dahil kayawi ka magtiwala, ibig sabihin, Huwag kang mga ano yun? Huwag kang mag-ano? Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan Oh, sa tama. sarili mo. Ang ibig sabihin, kayawi ka magtiwala na, halimbawa, kulang ang puhunan mo.
humingi ka. Bago ka humingi sa iba, unahin mo si Lord. Dahil mas maganda pag nanggaling kay Lord. No? Di ba? Tsaka po yung kunyari po, nag-decision ka, tapos nagkamali ka, hindi nagtiwala ka sa sarili mo. Oo, hindi ka. Hindi ka kasi lunan. Hindi ka kasi nagtiwala kay Lord. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya huwag ka lang magtiwala. Buong puso at lubusan. Halimbawa na lang, mayroon kang may sakit ka. O, di ba? Pagpapadoktor, natural. Pero mas magtiwala ka sa Diyos. Dahil itong mga doktor, inuutusan lang ng Diyos yan. Ito ang gawin mo. Yung knowledge ng doktor, wisdom ng doktor, yun ang gagawin sa iyo. Kaya, ipag-pray ang mga may karamdaman. Diba? Noong panahon, si Peter, bumuhay ng patay. Si Elijah, bumuhay ng patay. Si Peter, sabi niya doon sa namamalimos, sabi ni Peter, lumpo yun eh. Wala akong maibibigay sa iyong pilak at ginto. Ang maibibigay ko sa iyo si Jesus. Tumayo ka dyan at dalhin mo yan, dala-dalaan mo, umuwi ka. Di ba nagtatalon pa? Nagtatalon. No? So, kaya Nagtiwala ka sa Diyos. nagtiwala. At saka, magtiwala ka rin na ikaw na pinapagaling. Kasi pag hindi mo rin pinansin yun, hindi ka gagaling. Trust in the Lord na magtiwala. Buong puso at bilisan. Kaya napakaganda niya. Kaya memoryado natin yan. Memoryado niya. At ano yung huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan? Paki-explica nga yan. Ano ba ang pagkaalam niya? Huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Masyadong magtiwala sa sarili mo. Tama. Ano pa? Mayabang ka. Kung may hanap buhay ka, hindi mo pwede sabihin, "Ay, marami naman akong pera, marami akong tubo." Pero iyan, kahit maliit man o malaki, Sa Diyos ng sa tiwala. Diyos mo tinawag. Huwag sa sarili. Tama. Bigyan ko kayo ng example. Ako na, hindi na ako lalayo. Noong panahon, wala akong Diyos. Anong ginagawa ko? Nagsusugal ako. Sariling karunungan. O, patapos nandadaya ako dahil pag hindi naman ako mandaya, hindi ako mananalo. Dadayain ko talaga. Maraming puro kalukuhan. Kasi yan ang sarili ko, karunungan natin. Lalo akong nababaon sa utang, lalo akong naghihirap. Dahil sarili kong karunungan. Nagyan, nakinto ko pa nga sa iyo. Dahil nangungutang ka, hindi ka nagbabayad. Totoo yun. Nangungutang ako. Hindi ako Kaya nga ako nangutang, wala akong pambayad. Di ba? Tapos sisigilin pa ako. Pagalitan ko, ganun pala yun. Totoo, pinapagalitan. Pinapagalitan ko. Totoo yun. Kasi siga na ako noon. Takot sila eh. Takot sila. Ano pa yun? Sugal, sariling karunungan na naputol ko tuloy. Meron pa sanang karugtong na maganda na puro diskarte ko. Yan ang tawag ko. Diskarte. Hindi tama. Dapat kayawi tayo magtiwala. Manager nga yan sa ano eh. Pag umiyan yung portfolio. Yun ang sasabihin May ko. mga supo. May Oo, mga ano. supo, tenderloin, lobster. Inuwi sa portfolio. Wala pa nga sa Akala mo, kasi kuwan ako. Akala mo kung sino Yung pala naman mga kinumuha sa restaurant. yung tenderloin. Big, mahal yun. Mayat Yung po, tenderloin. Tenderloin na ganyan, no? Mayat pa yan, nainom ng kape. Mm. Oo, totoo yun. Kaya nagtakwan ako. 10 kape ba naman araw-araw? 3 kutsarang sugar. Kasi hindi niya binibili eh. Oo. Kaya, Ang, sige. ang kanin ko, ganun. Mga 8 cup. Hindi ako noon. Kaya nagkasakit. So, di ba? Sarili kong karunungan, ganyan na ako. Ganyan na ako. Tapos nangungutang, walang bayad. Buti na lang, hindi ko nakilala si Ate Lily. Ang tagal ko na rito, 1976 pa. Yun ang balita. Nag-away siguro kami nito.
Ano pa? Pinanganak pa lang ako. Ha? 1976, papanganak pa lang. 1976, nasa panamitan ako. 1985, lumipat. Habol pa kami sa pastor. Oh, Wala 1985, pa kami wala? noon eh, 1976. Wala pa kayo. Wala ba? Kabitin nyo na talaga ako. Kayo, tao na. Kabitin nyo na ako. Pero sa totoo, ang lahi namin, kabitin nyo. Yun pala. Pati- Kaya pala pastor noon eh. Pilig sa kabit. Kabit. Kabit kayo. Itong si Aguinaldo, ang lolo ko, Pakutinit, Katipunit. Si Victoriano Maulawi. Victoriano Maulawi. Kaya ako, ang nanay ko Maulawin. Kaya ako, Edgardo Maulawi Sanagin. December. Kuwan talaga ako. Dito kami. Ano spell nung maulawi? Maulawi. N-A-U. N-A-U. Tagalog. N-A-U-L-A-U-E-N. Kasi pag ano, pag December yan, pag party, itatanong yan na W-I. complete name. Di- walang W. N-A-U-L-A-U-E-N. Walang I. Para siyang Hindi lawin. para siyang ano talaga yung para. May picture kami, nasa bahay. Pakita ko sa inyo. Kahiliran ni Aguinaldo. Kahiliran ni unang presidente yan, di ba? First President Aguinaldo. Nandun siya, nakaupo siya, kahiliran. Kaya kabitin nyo talaga. Nabikulan. Kasi, aywan kung bakit yung lolo ko nakarating ng Bicol. Doon nakapag-asawa ng Maulawi. Okay? So, diyan tayo magtatapos. No? Kung si Mrs. kayo nasa Genesis, ako naman sa Kawitaan. Tama na sa FB naman. Sa YouTube. Oo, i-search nyo kasi totoo yan, kung hindi ka makatulog, mamaya, kahit ako makatulog ako. Kanina nga, yung sermon ko ang pinakikinggan ko. Kapag ako hindi makatulog, ang pinapatugtog ko yung mga kanta ng Panginoon. Ayan, okay. Salamat sa iyo. Yan, isa rin yan. Tsaka pag gumaga, Minsan nakakaiyak pa eh. pag ako nagbubukas yung mga prayer, mga morning prayer, yung pinapatugtog ko. Yung kapitbahay ko naman, wala. Oo, pero maganda. Nakakagaan talaga ng pakiramdam. Kasi napakahirap kaya yung walang tulog. Oo, tapos basta nakagisingan ko na lang yan, nakatulog na. Pero masarap. Basta yun lang sa pakiramdam. Mga kantang mga para kang pinapatulog ng diablo. mga kantang Para hindi ka makinig. So, iba rin yan, Juan, Kawitaan. Yung pinakita ko na sa inyo. YouTube naman. Alam mo, simula naman po yun. aklat ng mga kawitaan. Akalat ng Lalabas na yan. Opo. Lalabas na yan. Makinig ka na. Okay, so, hindi pa dapat dahil may oras pa naman. Meron kayong tanong. Kung tatanong. Ikaw siguro mo sa Ano ang katanungan? Sang-ayon ba kayo doon? Ha? Kahit wala doon sa topic. Kahit wala. Magtatanong lang po kasi tayo kapamilyado na, kapatid na sa ano. Kumbaga kasi may katanungan ako na hindi ko kayang kung paano. Kaya kailangan ko yung advice. So, tulad po tayo, nanay ako. Kasi yung kabataan niya yun medyo nakakagawa ng hindi maano sa kanilang mga magulang. Kahit napayuhan mo, na isasama mo sila na mag-Bible study o kahit ano pa man, hindi pa man ako dito nakakarating. Gusto ko talaga yung mga pamilya ko maisama ko sa ganito para habang may panahon pa, maano na sila, makakilala ng mga Panginoon Diyos. Kasi yun naman ang natin, bilang isang magulang na sa panahon ngayon, di ba? Kahit na, kasi wala naman siguro, hindi naman lahat ng magulang kailangan natin anuhin yung maling ano ng ating mga anak, kahit mga apo. Tinatama natin kasi
walang magulang na may gusto maligaw ng lalabas. Kahit naman tayo tumatawag sa kanya, lalo na katulad ko na siyempre walang kano, pero may ano tayo, may panahon pala tayo sa Diyos. Kasi nakakilala na ako bago ako, hindi pa ako nakapunta rin. So alam ko na ang katanungan mo. Ang katanungan mo, gusto mong mangyari buong pamilya Oo, sa buong pamilya, mag-asawa. Sige, sasagutin kita. O, tingnan nyo, maganda yung may nagtatanong. Unang-una, sarili muna natin ang mabago. Sarili. Dahil, dati kasi, madilim tayo eh. Hindi pa tayo nagliliwanag. Nung nandito ka na, lahat tayo may ilaw na, nagliliwanag. Ngayon, itong mga anak mo, dapat makita yung liwanag mismo sa sarili mo. Nakuha ba? Na talagang ako ay binago na, gano'n, tapos simba ka ng simba, attend ka ng Bible study, nakikita nila yan. Ngayon, huwag mo pa rin silang kumbinsihin, hindi mo yan makukuha. Ang kakausapin mo na naman, Holy Spirit. Holy Spirit. Kaya nga, prayer is power. Lord, hindi ko kaya ang mga anak ko. Alam ko yan. Kayo na po ang bahala sa mga anak ko. At pag ang Holy Spirit ang lumapit sa kanila, hindi yan makakatanggi. Katulad ko. Diba? Hindi ako nakatanggi. Sarap ng buhay. Nangungutang, hindi lang babayad. Dahil sarap ng buhay. Ibig ko sabihin, praise God na nakuha nyo. So, yung matitigas mong anak o asawa pa sa kanya, hindi yan makakapala. Kaya, ang unang gawin mo, sarili mo. Makita nila ang liwanag. At saka, magsasalita naman yung mga anak mo eh. Ang laki na ng pagbabago ng nanay ko ngayon. Diba? Mayroong ganun eh. Maliwanag ka na, susunuran niya. Kasi ginawa ko na po yan. Ginawa mo na yan. Hindi pa ako nakarating dito. Kahit ngayon na Noon pa. yung Noon pa. pinupuntahan kami sa bahay. Inano ko yung mga kapatid ko sa pananampalataya na paano yung mga pamilya ko. Kasi mga nag-iinom. Mga kahit na sabi namin na sa akin, maganda niyan, liberty. Ito ang kasagutan. Kasi ganun talaga kami. Liberties. Pero hayaan mo po, anahan natin para teka po, saglit lang po. Sinsa na po. Okay lang. Ay, nabas na lang. Ano sabi nila sa akin? Kasi baka makalimutan ko rin yung sasabihin ko. Nakalimutan Sabi ko nila rin. sa akin, hayaan mo, natin, aanyayahan natin sila. Ito na, naalala ko na. Pag ayaw kasi ni Jesus, hindi mangyayari yun. Hindi talaga nangyari. Pag ayaw ni Jesus. Hindi talaga. Kasi we are saved by grace. Lalo pang Naligtas tayo sa habag. Diyos. Kaya pag ayaw niya, wala tayong magagawa. Pero mayroon pa. Mayroon pa. Maaring hindi dito ngayon. Hindi sa panahon mo. Kasi ang paghahawakan na naman natin, 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14. Ang sabi doon, kapag ang asawa mo ay hindi mananampalataya, ikaw ay believers, huwag ka na mag-alala. Dahil sa'yo, believers na rin, mananampalataya na rin ang asawa mo. Kaya nagpapatuloy ako dito. Di ba? Tingnan mo. Pagkatapos, ang sabi doon sa 14, dahil kung hindi ko gagawing banal ang asawa mo, pati mga anak niyo marumi. So, kaya ginawang banal, kaya lahat ng anak mo ay banal. So, sigurado nang save. Ligtas na. Tulad ni, yan, kay Abraham kayo, di ba? Ang lahi ni Abraham. Save hanggang kaapo-apo. Kahit po nakapagawa sila ng Kahit ang daming kasalanan, basahin nyo, ang daming kasalanan ng Israel. Israelita, mga makasalanan. Save. Kaya nga, yung anak mo, sa kaasawa mo, Pabayaan ko na lang. pabayaan mo na, nadagdag na sa buhangin. Kasi di ba ang pangako kay Abraham, ang lahi mo pararamihin ko kasi dami ng bituin, kasi dami ng buhangin. Dahil kay Kristo, dahil sa'yo, dahil ikaw ay nanampalataya kay Kristo, kasama na ang pamilya.
No problem. Enjoy. Panalangin. Enjoy. Kaya nga nandito, kaya nga yung mga ano ko doon, di ba, wala na sila. Ang sabi nila, Liberty, salamat naman at pinagpapatuloy mo yung pagbabible study. Yeah, Kasi hindi nila alam na nandito ako kasi ang dami ng ganito. Hindi naman nagpatuloy. Ba't daw ako nagpapatuloy? Natutuwa daw siya. Yung lalaki ng may balbas. Kilala ko. O kilala ko yan, oo, yung payat na ang asawa Si, niya. sino yun? Nakita ko na ba? Anong apelido yun? Dito yung mga ano, na may balbas. Nakita ko na yun, yung binating nga ako. So, So enjoy ka na ngayon. Ha? Kaya nga po eh, kaya tinansin ako. Hindi. Enjoy lang. Para mapanatag yung aking isipan kasi lagi kong pinapanalangin, Lord. Nahirapan ako. Pero hindi ko na po talaga kaya. Kayo na po ang bahala. Kasi kahit man anong nagmamakaawa ako na isasama ko, wala pa rin. Lalo lang ako nilang inaano. Pinapakita talaga nila yun. Lalong Bigyan pa kita ng example. Ano talaga nila. Diba? Ako rin, katulad mo, gusto ko pamilya ko. Kasama ko. Kasi asawa ko. Oo. Gusto ko yan. Eh, na-advise din ako eh. Kasi hindi yan mangyayari yung gusto mo. Sabi niya, Nalulungkot ang ako. gusto niya ang mangyari. Nalulungkot ako na ako Oo. lang maliligtas tapos sila hindi. Hindi na nga. Alam mo naman eh. Kaya nga, ngayon nalaman ko na Kasi panatag na alam mo, ako noon ano, gabi-gabi pinagpipray ko yung asawa ko. Nung meron unang problema sa akin yan, simpa ka ng simba, yung mga pera, binibigay mo lang sa mga pastor mo. Pagkakaroon sa akin kanila. Hindi totoo yan. Pinagpipray ko lagi. Na-convince ko yan bago ano. Isang araw eh, sabi niya sa akin, ay, nasama ako sa'yo. Kasi lagi ko pinakausap yan. Kasi yung pera namin water lang. Pagka umaga, nandiyan siya, umiinom ng kape, nagkukwentuhan kami dalawa, umiinom siya ng gamot. Nag-uusap kami. Tsaka nakita niya sa akin. Kaya bago yan nawala, sumasama na sa akin sa church ko. Oo. Tsaka ito pa po. Pati yung pamilya ko. Kaya Isa na lang nakita po. yung mga pamilya ko. Sige. Sige. Ano yun? Ano Kasi yun? gusto ko talagang may ano yung ano ko kasi kayo po yung ano ng Panginoon sinugo at kayo ang pastor ko na ano sa Panginoon. yung pong ano, yung gusto ko po yung kaya nga hindi ako nagsasawa na sana tulungan ako nang lagi ako ano kasi natututo din minsan yung ano ko sa kanila dahil wala po silang mga ano, wala po silang kusang tumulong sa akin. Ako lang naman talagang okay, lahat. Kaya sabi ko, nagpasensya na kayo, pero gagawin ko ang lahat para ano, hindi ako pwede magpadala. Kasi ganito na nga yung pamilya ko eh, tapos baano pa ko ng kaaway. Hindi na pwede, nasa inyo na po ako. Kahit kunin niyo yung buhay ko eh. Tama. Hindi na pwede yun. Kasi binago niya na yung buhay ko. Kayo, bigay ko ako nakakilala. Sabi niya, Ganun lang. kaya ang ano ko lang po, yung asawa ko ngayon, hindi ko po alam na siya nagbabago. Pero inano ko na yun sa Panginoon. Lahat ng mga problema kong binigay ko, napakagaan po ng puso ko kahit wala akong pera. Dati, nag-ano ako ng pera kasi siyempre mga ano, yung ano sa pamilya ko, sa mga anak ko, yung pangangailangan. Diyan lang po ako umaano sa asawa ko. Okay, huwag ka lang tumigil dito. In his time, siya ang gagtikilos. No? Okay, ito nga, si Ana, hindi naman problema eh. Di ba? Dami ng problema, lampas hanggang ulo. Di ba yung painom-inom, tatigil na ba? O inom pa rin ang inom? Sila ko pasalamat ako kasi Lagi ko kami may mga ano ko sa bahindi ako nila, ano, maintindihan nila ako. Uy, mababasa natin dyan. Yung mga pag-iinom, paglalasing. Yung nasa kuwikahan, makikita yan dyan. Okay, so dahil wala ng oras, closing prayer na. Salamat. Kaya lang may tampaw kay Ate Lenny. Ano sabi niya, noong sabi ng tatay, ng asawa niya, bigay ka ng bigay ng pastor. Ayaw. Pero sabi, Ang natuloy yung pastor. ako na 5, hindi mo pa ako Ano binigyan. hindi? Kailan? Kailan yan? Yak-yak lang. Eh, sabi niya, Naka-record. kailan, sabi ni Mrs., oo, binigyan ka ng... Talagang ikaw. O sige, lahat ba nang tinatawag mo doon na nagsasapulpito, di ba binabayaran mo? Ako ba binabayaran mo? Si Mrs. na, hindi rin tumatanggap. Kaya eh, itong
Oo ba? Ano? Open na. Dalawa na kayo ni Mrs. nagtatampo. Oo, Wala na yung natatanggap si Hindi, Mrs. okay lang yun. Hindi ba, kahit ano Mari, di ba, nanatili ako riyan, hindi ako nagdala doon sa, sabi ng, isa na si, kung ano na sinasabi sa akin ni Jeff, saka yung asawa ni, yung isang pastor na umalis, kung ano na sinasabi sa akin, pinarating ko ba sa kanya? Hindi, sinarili ko. Sabi ko, bahala na nga kayo, umalis na nga kayo. Deadline mo lang. Ano yun, oo. Okay. Eh sila kasi magaling maniwala sa ganon-ganon. Kasi mahirap yung lingkod ka ng, isang lingkod ng Diyos, isang manggagawa. Kung ano yung marinig mo, at saka kung ano-ano sasabihin mo. Dati ganyan ako pag O pastor, matagal na ako yan. Ikaw ba may narinig sa akin na ang Diyos sa inyo? Wala. Tapos nga pag kami nakakausap ako, eh sabi, yun nga yung mga hindi makasunod, patuloy naman kayo nga ako inuunawa niya. Pastor, pinag-pray pa rin kayo. Ano ko sila, binibigyan ko sila ng mga encouragement. Hindi ako yung ano. Okay, so salamat. Pinatawa ko lang, pinatatawa. Hindi eh. Pinumulgar mo ako, nabubulgar ka naman. Okay, so tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapon nito. Dahil kami po ay nakapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat din po sa mga dumalo ng gawain ko. Dahil batid po ninyo na ako ay masaya, nagagalak na kapag marami ang nakikinig. Dahil wala po akong bukod, tanging hangarin ay maligtas po ang marami. Kaya dinadalangin ko pa rin po, Lord, na kung may madadala pa sila ibang kaluluwa, ibang lupa, madadala sa akin nito, nawa Lord ay mangyari. Dahil nananalig ako na kayo po ang dakilang misyonero, sa iyo po ay walang imposible. Dinadalangin ko rin po ang problema ni Ate Liberty. Napakagaan po, napakadali. Basta unahin niya po ang kanyang sarili na siya ay maging tapat sa iyo. At yung pangako mo kay Abraham na kapag nananampalataya ang isa kasama ng asawa, pati mga anak hanggang kaapo-apukas, na hindi ko nga po yan pinakalimutan na 1 Corinthians chapter 7 verse 13 to 15. At si Ate Lisa naman po na mayroon din siyempre financial na problema or what, nananalig po ako na kayo po ang Jehovah Jireh, nawa po abutin po ninyo, pagpalain po ninyo, at siya ay napakasipag sa gawain ng Panginoon, maging ang kanyang pag-awit, alam ko po Lord, na itong pag-awit niya ay mensahe na papuri para sa iyo. At inilalapit ko rin po si Ate Ana na meron din siyang mga problema. At lahat naman po ng tao ay mayroong pagsubok dahil sabi mo nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Kaya yung problema niya, alam ko kayong dalawa lang na nakabagatin, nawa po ay ipuhin po na ninyo ang mga problema niya na natugunan. At inilalapit ko rin po sa inyo si Kirina, baga matahimik siya, kung ano man po ang suliranin niya, nawa Lord ay inyong tugunin ano man ang problema sa Kirina. At maging si Ate Merlin, mayroon po siyang negosyo, nananampalataya po ako na nananalig na inyo pong palalaguin ang kanyang negosyo. At wala naman po akong makitang problema. Kung mayroon man po, finances, kung mayroon man, kayo po ang Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, ang God provider. Nawa po ay paabot po ninyo sa kanya. At maging si Ate Lily, patuloy ko pong inilalapit sa inyo, pati ang kanyang buong sambahayan. Simula po si Kuya, si Brother Eric, Ate Cindy, Ate Chato, Ate Christina, at Ate Cynthia. Nawa po ay inyong pagpalain at higit sa lahat, ingatan, ilayo po ninyo sa kasamang isipan ng aming kapwa. At maging ang karamdaman po ni Ate Lynn, dinudulog ko po sa inyo, kayo po ang dakilang manggagamit. Dinadalangin ko po na kami ay paaabutin mo pa sa gusto naming edad na 101. Kaya hanggang ngayon umaasa po ako na tutugunin po ninyo dahil sa iyo ay walang imposible. At anuman po ang karamdaman niya,
nawa po Lord ay gumaling na. Ito po ang dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay? Masaya kayo. Ako naman, magidad lang ako na 99 eh. Marami.